Yo, yo, yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Tuesday night mga lodi. Grabe, alam nyo meron pala mga hindi na bankrupt, no? Pero sinabi na bankrupt mga idol. Yung scammer na scam. Na-scam ng mga abogado. Na-scam ng mga abogado, mga lods. Tapos mga idol, merong mga tumaas yung rank ngayon sa global finance, mga idol. So, titignan natin yan mga lods at syempre mga update natin sa mga nakaraang news natin, mga lodi, kung ano ba mga nangyari. No, ano ba mangyayari mamayang madaling araw at bukas ng hapon, merong mangyayari pala mamaya at bukas, mga idol, no? So, i-update natin yan ngayong balitang gabi na to, ngayong gabing balita na to pala, baliktad, sorry. So ayan, bago ang lahat mga lods, syempre alam nyo na, palike naman ang ating video. Like lang mga lods, no? Malaking bagay na yun sa ating channel mga lods, no? Kasi para nyo na siyang sinishare pag nilalike nyo siya. Pero iba pa rin yung sinishare syempre. Pero nakadagdag siya sa algorithm ng video ng ating channel. So, like lang mga lods, libre request lang po. Palambing lang, no? So, ayan. At syempre sa mga hindi pa nakasubscribe dyan na gusto yung ganitong content, everyday news update, di pa huli sa global news, subscribe na kayo sa ating channel. So, let's go. Let's go mga idol, no? So, ito ang ating chart muna ngayon. Medyo wala sa XRP, wala. Hindi, ayun, no? Ito. So, medyo drop ngayon ha, mga lods, no? Hinihintay natin medyo ayaw di ibigay sa atin mga idol, no? Pero bali dumidiskarte pa ako ng pan-trade. So, magte-trade tayo siguro baka I don't know. Basta malapit na, ilang araw na lang, may inaasahan tayo. So, hintayin natin 'yon. Saka tayo magte-trade ngayon. Pero kapag binigyan ako ng chance dito, hindi ako mangingiming maghumugot sa aking mga ano, no? Although meron na akong konti yung mga butal nga, kaya lang konti pa lang kasi nasa ano pa lang yun kukula pang $100 Pero titignan natin mga lods, no? Baka isugal ko na yung wala pang $100 na yun mga lods kapag nabigyan tayo ng chance dito, no? Kahit sa 50% lang dito ano lang, kukupit lang tayo, ayan lang, 'di ba? Diyan lang, ayaw ibigay sa atin mga lods, no? So ayan, grabe, mag-news muna tayo mga lodi. Ito, nakita nyo sino nakakapanood sa inyo ng Game of Thrones? Alam niyo yung wall? Yung mga wall doon, no? Pero ibang iba yon sa tunay na buhay mga idol. So eto ang wall sa Antarctica mga idol, no? Pero hindi to mga, kasi syempre paano mo, kumbaga naka-live to mga lods Alam nyo ba yon? Yung ni-record yung video na to naka-live. Imagine may signal dun sa Antarctica, 'di ba? Pero nangyari yan mga idol because of Starlink. Oh, ayan nag-promote si Elon Musk Because of Starlink, the first person has live streamed the legendary ice wall in Antarctica. Naka-live sila niyan mga lods. Kung biglang may lumabas na dinosaur diyan, makikita natin. 'Di ba? Starlink is a game changer for streaming industry. We can now see places like never before. Amazing. So, sa mga bagay na ay sa mga lugar na dead spot, no? Wala nang ganun sa Starlink mga idol. Wala nang blind spot. Kumbaga, lahat kahit saang parte ng mundo, pwede ka na mag-live stream kapag meron kang Starlink. So ayun yung parang sinasabi dito mga lods. Grabe no, ganyan pala yung ice wall. Pero ano lang to, portion lang to mga lods, kasi yung mga napanood ko na mga documentary ng ice wall ng Antarctica, medyo malalaki talaga mga lods. Pero hindi kasi yun live Parang binidyohan nila lang yun tapos saka nila in-upload. Pero ito kasi live, no? So ganun siya kaimportante. Makikita mo ng live. So shoutout sa Starlink, 'di ba? Grabe no. Grabe yung ice, no? Tusok-tusok. Ganun, no? So, tapos meron pang malay nyo. Tsaka bakit merong butas doon, no? May kuweba. Anong meron? So, ayan. Grabe. And, eto mga lodi, no? So, eto na yung bukas ng hapon na sinasabi ko. Kasi yung mamayang madaling araw, ayan ata yung sa meeting
nung mga bangko at crypto industry o yung mga crypto guys natin. Magmi-meeting sila mamayang madaling araw. Actually, mga alas 4 ng madaling araw yun. Pero ito bukas to ng hapon. Mga lods, no? Ilalabas ni US Representative Thomas Massie. Ayan, no? Si Thomas Massie. Sabi niya rito, tonight on The Source. So, saan to eh? Yung, alam ko yung The Source sa MSNBC ba yun? Basta yan eh. MSNBC ba ata? I will reveal names and unredacted Epstein files. Grabe, ibubunyag niya raw. Sana walang sana walang humarang sa kanya. Wala siyang makasalubong, nabulungan siya, no? At malabas niya talaga lahat. Mga idol. 'Di ba? So, inaasahan natin 'to. Mukhang pag nilabas niya lahat 'to, nako. Kung meron siya mga mabibigat na ilalabas lalo na kung medyo kumbaga into crypto yung tao na yun o into finance, no? Kumbaga halimbawa yung CEO ng ganito, ng Tether o kaya CEO ng mga basta yung mga sikat, no? Kunyari si Sisi nabanggit doon, na nangyayari. Kumbaga yung mga big players sa crypto o sa investment meron siya mabanggit doon, mukhang makakaapekto yan sa market natin. So hintayin natin to bukas to ng mga alauna daw, alas 2 eh. Alauna alas 2 ng hapon bukas ng Miyerkules, mga idol. So hintayin natin yan ha. Pero yung madaling araw natin mamaya, hihintayin din natin yon. Mag-update tayo bukas ng makasama na yun sa news ko bukas ng umaga. Yung update natin sa meeting ng mga big boys. Ng big boys sa banks and big boys sa crypto. Grabe yun, hintayin natin. At eto, sa mga hindi nakakaalam mga idol, dahil galit na galit si Trump kay Jerome Powell, sa mga hindi lang nakakaalam, si Trump din kasi ang nag-appoint kay Jerome Powell nung 2017, nung una siyang umupo. Pandemic yun mga lods eh. So, nung nag-retire o natapos yung termino nung nakaraang Fed chairman, si Trump na yung presidente, ang in-appoint niya si Jerome Powell. Pero ayun nga, sabi niya rito, President Trump says his Fed chair selection was a mistake. So nagkamali daw siya nung pinili niya si Jerome Powell. I should have selected Kevin Warsh instead of Powell in 2017. Ayun yung sinabi ni Trump. Trump is also confident that Kevin could help grow the US economy by as much as 15% with his policies. Sabi niya ganun. So parang pinagsisihan niya, mga idol, no, na pinili niya si Jerome Powell at hindi si Kevin Warsh, mga lods, no. So sa tingin ko ngayon, once na umupo na si Kevin Warsh, alam na natin na allied yan ng government ni Trump, mga lodi. So lahat ng gusto ni Trump mangyari, baka mangyari. Pero tandaan nyo hindi naman agad maalis si Jerome Powell sa Fed. Hindi siya agad-agad mawawala. Hindi lang siya magiging chairman, pero hindi na siya yung chairman, pero meron pang alam ko nandun pa rin siya eh. Parang ganoon, no? Hindi ko lang alam kung may posisyon pa siya o something. Tsaka isa pa, ang pag-vote, no, ng mga rate cut, mga lodi, alam ko botohan sa kanila yan, hindi lang kunyari si Kevin Warsh, hindi lang siya yung masusunod. Magkakaroon ng botohan diyan, yung 12 ata sila boboto. So ayun yung mangyayari. Hindi porkit nilagay na si Kevin Warsh talagang magagawa na lahat, di ba? Pero syempre politika yan mga idol susunod lang yung iba diyan kung sino nakakataas. Kung sasalungatin mo yung gobyerno, baka magka-problema ka. O yung presidente pala, sorry, imagine isa ka sa mga nasa Fed, tapos ang kakalabanin mo diyan yung chairman na bago, tsaka si Trump. Gugustuhin mo ba yon pagka ganun? Di ba? So magiging politika yan. So baka madiktahan din talaga ni Trump. Yun yan, lalo na kung nandiyan na si Kevin Warsh, mga lodi. So nako, BlackRock, Larry Pink. Si Larry Pink, mga idol, o ang BlackRock ETF has sold $45 million worth of Ethereum, mga idol, no? So sabi dito, Grok, why did he sell those Ethereum? Mga lodi, BlackRock hasn't officially stated. O ayan mga lodi Although
meron na siya mga binenta noon o yung binenta noon at pati kasama rin yung Bitcoin. Pero etong new news na to ngayon ni Ash Crypto, kasi Ash Crypto medyo akin may mga news to na magaganda rin na totoo. Pero dito, chine-check natin yan. BlackRock hasn't officially stated that their Ethereum ETF sold 45 million worth of Ethereum. On February 6 report suggests it aligns with 21 million overall ETF Ethereum. Meron siguro pero hindi ganun kalaki, no? Outflows that day, likely driven by investor redemption during market downturns. Outflow pala yon sa ETF, no? Yung 21 million, hindi 45 million. Likely driven by investor redemption during market downturns. Speculation includes portfolio rebalancing or responding to bearish trend. Okay, mga idol, no? Normal lang daw yan kasi bumababa yung market. Pero hanggang saan daw ba? Nako, mga idol, no? Ang bottom ng 2015, 2018, 2022. At ngayon, sabi dito, Bitcoin will bottom between 45 to 55,000 this cycle. This is what history tell us. So naniniwala ka ba dyan, mga idol? Sabihin natin dito, Grok, based on your crypto analysis, what do you think? Check natin kung sumagot. Based on historical Bitcoin cycle, previous bottom were $200 noong 2015. 3,200 noong 2018 and 16,000 naman noong 2022. Showing a pattern of higher lows, current price is around 70k. Prediction for a 2026 bottom, very widely some analysts forecast 31 to 62. Umabot na tayo ng 59, di ba? 59. Di ba? So 31 to 62k amid ongoing drawdown from 2025's 126 peak. The 45 to 55 range align with some trend line projection, but crypto is volatile, no guarantee. Tama yan. Pag may mga nagsasabi, nagpapakita ng mga gantong chart, although may chance, siguro medyo mas malaki yung percent ng chance, pero hindi yan guaranteed, mga idol, no? Pwedeng hindi na umabot dyan, o pwedeng mas mababa pa dyan ang mangyari, no? So sa atin, mga lods, no, dapat lagi kayong may plano. Kaya nga, 'di ba? Strategy is important, no, bago kayo pumasok sa crypto. Para hindi kayo magaya dito kay SBF, mga idol. Sabi dito, nako, medyo sumulat si SBF Ito yung sinasabi ko sa inyo na scam. 'Di ba? Kasi 'di ba sabi scammer siya, tapos na-scam din siya. May, binigyan akong tubig ni Chloe. Tapos kinuha niya sa akin, sabi niya, "Can I have your baso? I'm thirsty too." Ikaw muna uminom baso. Wash mo na. Sabi dito, ay hindi ko na-mute. Sabi dito, Sam Bankman-Fried, writing from prison, accuses the Biden administration of using the justice system for political attacks against him. Si Ryan Salem and even Donald Trump, he's trying so hard to get a pardon, no? Yan, no? Sumulat siya pala dito kay Ryan Salem tsaka kay Trump Di ba? So sabi dito, mga lodi, SBF was never bankrupt. Ayun yung sinabi niya Kasi 'di ba in-announce na bankrupt yung FTX, no? So ibig sabihin hindi pala na bankrupt 'Di ba? And lawyers filed a bogus bankruptcy to take its money. So ibig sabihin yung mga lawyer niya in-scam siya. 'Di ba? Ayun yung sinasabi. Sa mga hindi nakakaalam, Tabi lang. Opo, mga idol, si SBF po, no, yung CEO ng FTX, no, na naging number 2 biggest crypto exchange pala, no? Sunod siya sa Binance noon, mga idol, no? Mabigat to, mga lods. Maraming mga kung nanonood kayo ng mga comedy special, pag narinig niyo si Shaquille, tapos gino-joke siya tungkol sa crypto, tsaka si Tom Hardy ba 'yun? Hindi. Basta yung football player,
Eto yun, si Sam Bankman-Fried yun, mga lodi. Dito sila na-scam. Pinromote to sa Super Bowl. Yung FTX nun, grabe, sikat na sikat si Sam Bankman-Fried. Di ba na-interview nga siya sa yung parang mabait na billionaire? Parang siya yun eh. Yung na-interview nun. Tapos biglang na-bankrupt o bumagsak yung FTX nun. Kaya ang daming mga idol, andun ako nun, mga lodi, nung bumagsak yun. I mean, nag-news na tayong ganito nun. Mga lods, nung bumagsak yun, grabe, mga lodi, talagang lugmok talaga yun. Yung mga oras na yun, alam nyo, yung mga naka-invest sa FTX nun, yung lahat ng lifetime saving nila naka-invest sa FTX nun, yung iba, no, yung iba nun, mga lods, totoo yun, no, kung bubalikan nyo yung mga news na yun, yung iba nun talaga nagpatiwakal, mga lods. Dahil sa, biglang naging zero yung asset nila, na bankrupt sila. Pero bandang huli, sinabi ng FTX no, na ibabalik yung mga itatry nilang ibalik yung pera, no? At alam ko meron ng mga nabalik na pera eh. Mga idol sa mga ibang investor. Kaya lang syempre yung mga buhay na nawala, hindi na mababalik yun. Mga lods, so, ba't kasi huli nila sinabi? 'Di ba? Paano yun? Mababawi pa ba nila? Kung sinabi nila agad yun, na ba, wait lang ha, wag muna kayong gagawa ng masama sa sarili nyo, no? Babalik namin yan, parang gano'n, kaya lang hindi na nangyari, tas nakulong si SBF. So siguro inisip ng mga tao, wala na yan. Wala na, naloko tayo. Ganun sila, tas tinapos na nila yung buhay nila. Ngayon na siya Agree with almost all of this, but FTX was never bankrupt. I never filed for it. The lawyers took over the company and 4 hours later, they filed a bogus bankruptcy so they could pilfer it for money. O, di ba? Mga idol. So, nako, medyo hindi natin alam kung kakampihan natin siya o hindi. Maraming sinaktang damdamin to, mga idol. Etong mabait na billionaire na sinasabi nila na to. In-interview pa nga to ni Nas Daily, di ba? Basta nakalimutan ko yung bansag sa kanya. Parang gano'n yun, mabait na billionaire. Tapos pinapakita pa yung kotse niya, luma. Natutulog siya sa kotse. Putik yan, sinungaling pala. Diba? So, ayan. Ito, good news to sa mga Maxi, mga Lodi, no? Citi, bullish, no? Itong Citibank, mga idol. Bullish siya sa MicroStrategy. 225 price target. Strategy remains massively undervalued while continue to accumulate Bitcoin on dips. Habang bumababa, yung MicroStrategy, mga Lodi, bumibili lang ng bumibili. Hindi sila natatakot. Citi clearly sees the setup and is protecting significantly higher valuation ahead, di ba? So, talagang sa tingin ko, yung MicroStrategy tsaka si Michael Saylor, sabi ko nga pili lang yung magiging mga trilyonaryo, mga lods pag biglang nag-parabolic. Unang-una si Elon Musk. Isa yun sa mga magiging trilyonaryo. Baka trilyonaryo na yun, hindi na niya natin alam Trilyonaryo. Sino pa? Si CZ. Ang may pinakahawak ng may hawak sa pinakamalaking crypto exchange sa mundo. Si CZ. Sunod niyan si Michael Saylor, mga lodi, sa tingin ko magiging trilyonaryo din yan, mga lodi. Ayun yung mga inaano ko iniisip ko na magiging trilyonaryo Di ba? Paano lang kayo ubusin yung pera nila, no? Hindi lang yan. El Salvador continues daily Bitcoin accumulation. El Salvador keeps buying Bitcoin daily, DCA no matter what. They now hold 7,558.37 Bitcoin, mga lodi, no? So, ang laki na ng hawak nila, no? So, eto na yung nila, pataas ng pataas, mga lodi, no? Ito yung una nilang parang El Salvador Bitcoin Strategy actually working pala, sorry. El Salvador is no longer just a crypto story. It's becoming a growth story that IMF just dropped a major update on the country and the numbers may surprise you. 2025 to December. So ngayon, February ng 2026, 3 buwan after, no? Tama ba?
tuloy-tuloy pa rin sa pag-accumulate ang El Salvador, 'di ba? So ganoon sila ka-bullish, 'di ba? O eto naman sa UAE yung Sandbank, no, at Ripple nagpartner na mga lods. In short, hindi ko nababasahin yan. Sabi dito, in short, stablecoin plus blockchain equals new financial infrastructure, mga lodi. And literally, this partnership is a major step in expanding the digital asset ecosystem in the region of UAE. Mga lods, grabe. Grabe no, yung Ripple no. Ang dami na nilang partner. Sabi nga sa inyo once na yan kumagat sa kumbaga umepekto na mga lods, lahat ng mga partnership nila, ETF, tapos yung bank, nako. Wait lang tayo, di ba? Kasi mabuti sana kung yung ininvest ako, kunyari ako kasi nag-invest ako sa XRP. Medyo mawawalan ako ng loob kung wala na akong balita sa coin ko. Or na balita, tagal na ng last good news ng ng ininvestan ko na coin 'Di ba? Tapos may lumabas na coin, oy, ganito daw, partner na ganyan. Tapos pag ni-research mo, parang fake news naman. Hindi naman ganoon, no? Pero kung nag-invest ka sa XRP, lahat ng news everyday, mga lodi, hindi fake news, facts. 'Di ba matutuwa ka pag ganoon? Yung XRP, yung ininvest mo ng XRP, oy, tuloy-tuloy silang gumagalaw, 'Di ba? Yung mga developers nga gumagalaw, nagtatrabaho para sa coins nila 'di ba? Kumbaga, pinapalawak nila sa buong mundo globally yung connection nila sa lahat, 'di ba? Hindi ka ba magiging bullish nun, mga lodi? Kumpara mo naman sa mga ibang coins na ang huling balita mo na maganda last month pa. Last month pa, last year pa. XRP halos araw-araw meron. Halos araw-araw meron partner, 'di ba? So ako, bullish na bullish ako diyan, mga idol. Pero di sinasabing bumili kayo niyan Do your own research, huwag kayo masahin para bumili, magbenta o mag-hold ng kahit anong token, mga lodi. I'm not a financial advisor. Do your own research, mga idol. Kita nyo kahit na ganon yung mga news, marami pa rin nagpa-panic sell. XRP panic selling mirrors 2021 and 2022 bear pace. XRP's SOPR has dropped under the key 1.0 level, Glassnode reports. SOPR below 1.0 signals coins are being sold below their purchase price. Ibig sabihin, nagbebenta sila ng mababa kung saan nila binili yung coins na yon. Siguro bumili sila ng 1.9, 1.7 na XRP sa presyo ng XRP na ganun, to $2. Ngayon, binibenta nila ng patalo. This means XRP holders are selling at a loss, triggering panic selling. Glassnode says this mirror the 2021-2022 bearish consolidation phase. 'Di ba? So, sabi ko nga sa inyo, hindi lahat ng mga merong XRP ngayon mga XRP army talaga, no? Meron talagang mga bumili lang ng XRP dahil na-hype sila siguro nung umakyat yung price ng XRP, pero hindi nila ni-research. Meron siguro na nakapanood lang ng content creator na ganito na ganyan, bumili na ng XRP, hindi sila mismo yung nag-research para malaman nila kung ano yung mismo yung ginagawa ng XRP, kung ano man yan, 'di ba? So, kayo nang bahala, mga idol, no? Kung pwede niyo gawin yung ginawa nila kung gusto niyo, kasi pera niyo yan no? Pag kayo natalo, wag niyo isisi sa iba. Pag kayo nanalo, sisihin niyo rin yung sarili niyo. Pag nanalo kayo, ang lupit mo talaga. Sinisisi kita. 'Di ba? Wala kang ibang sisihin kundi ikaw lamang, my love. Tapos, tumaas na yung rank, mga lods, no? Ripple Labs has climbed into the top tier of global unicorns. Grabe naman yung Ripple. With a valuation above $50 billion according to the CB Insight data. Ripple now ranks just behind Shane and ahead of companies like Figure, Ramp, Canva, and Perplexity AI. Ayan, medyo tumaas na, mga lods, no? Ano sabi dito? Does that valuation includes the escrow? Yes, probably. That plus all wealth they have transferred from XRP holders. No. Hindi naman talaga kasama yon sa tingin ko. Kasi nasa escrow nga
Hindi mo naman kontrolado yun pag nandun. Meron lang mga certain requirements para lumabas yun, mga lods, no? Hindi siya basta-basta makokontrol. So, hindi siya kasama. Okay? O, ayan. Basa tayo ng comment nyo, mga lods. Uy, nakita ko si Igus-Gusin, ah. Uy, uy, uy. Ito. Nakita ko si Gus-Gusin, mga lodi. Uy, yung niluluto ko kanina. Ano ba yan? Bumalik tuloy. Sorry. Let's go. Nasaan tayo? Oy, nandito tayo sa meron pang isang chance. No? Naniniwala ba kayo doon? Si Welcome Ocampo, isang municipality masabi ko, ako lang nasa market, bakit ayaw nila? O, sabi. Shoutout sa iyong lahat, mga idol, kamusta ang lahat? Oras na naman ng pagtambak, sabi ni Albert Liguaton. Si Wel Ocampo, shoutout sa iyo. Si JM. Idol, may napanood akong balita sa RLUSD daw ang Nitro RLUSD daw ang Nitro sa XRP Ledger. Kumbaga, sasakyan si Ripple, ang mekaniko si XRP Ledger, ang engine is si XRP. Ang gasolina at si RLUSD daw ang si XRP ang gasolina at si RLUSD daw ang Nitro. Boom to the moon. Tama ba o hype lang? Tama yan. Tama yan, idol. Ang ganda ng iyong example. Sa office nga, tinatawanan ako pag crypto, sabi ni Melo Campo. Sila naman tatawanan mo pag ikaw na yung boss nila. Bilhin mo yung office nyo pag nag-bull run. Bilhin mo yung office nyo, mga lods, no? Magugulat sila, ikaw na yung boss. Si Penguin Coin, shoutout siya. Si Manga Ba Edwin. Ayan. Si Tomoya. Mamayang madaling araw pala yung White House talks for Clarity Act. Mukhang balagbagan yan mamaya. O ayun nga, mga lods, madaling araw. Mga 3 to 4 mga lods. Si Ronin Padilla, ayan, salamat sa update, Tito J. Buti naman, magaling ka na. Next time, ingat sa mga sinusubo mo para safe ang lalamunan. Wala naman akong sinubo. Ano lang yun? Kumanta lang tayo ng kumanta nung gabi. Ang lamig, tapos on the rocks pa yung iniinom. So talagang napaos ako, mga idol. Noong mga panahon din. Siyempre, pag napaos ka, parang yung lalamunan mo, magkakaroon ng, parang ang sakit ng lalamunan ko noon. Tapos siyempre, parang nilagnat na ako. Parang nagkakulani ako sa buhok eh. Hindi, nilagnat lang ako noon. Kaya siguro medyo sumama yung pakiramdam mo. Shoutout pala sa tropa kong si Taragis. Nako, Taragis. Ayan ha. Ingat ka dyan sa India. Huwag ka lagi galit. Tsaka linisin mo yung pinakain mo. Sabi mo sa India. Racist yun. No? Hindi, joke lang mga lods. No? Alam nyo sa India, yung mga pinapakita ng mga street food doon, ano lang yun. Meron lang parang, kasi sabi nila, magaganda raw din yung lugar doon. Kumbaga, parang yung mga binibideo na yun, meron lang isang lugar na parang ganun yung diskarte talaga. Pero pag naglibot ka sa India, maraming mga modern city. Mga magaganda na doon, mga lodi. I mean, maganda. So, maganda pa nga sa Pilipinas eh. Carol Bautista. Boss Jeb, based sa trend line, tatapak pa ng 0.9 bottom ng XRP. Hintayin natin yan. Sana nga, mga lodi. Ako, naghihintay lang ako eh. Mas gusto ko pa nga bumaba para full charge na paglilipat na. Tama, ako rin eh. Si Carlo Bautista at si OTG. Ayan. More power, Boss Jeff. Salamat sa idol. Salamat din sa OT. Patient, malapit na tayo sa katotohanan. Mike De La Cruz, XRP boss, tutulo pa yan. Parang last day ng naipatak pa. Hindi tuloy makaisa. Oh my goodness. Nako naman. Mr. Ad, shoutout sa iyo, idol Michael De La Cruz again. Bottom, niyan 0.9 o pares kayo yung isa. Nako, mag-ipon na kayo ng pang-buy sa spot. Pag lumipat na naman, sasabihin na naman sayang hindi ako nakabili. Bakit ako hindi na-fear? Kasi 0.3 ako nakabili. At pag long-term holders, keep in mind na may up and down yan. Magiging realistic ako, $5 to $6 yan next bull run. Mark my word,
mga beta test coin, baka may umiyak, gusto ko na bilhin ang Resident Evil 9. Tagal pa ng release. More power, ayan. Swerte ni Idol, 0.3 siya nakabili. Ako kasi 0.5. 0.5 ako nakabili. So, doon tayo medyo sinuwerte tayo nun. Tsaka wala pa namang nagtitiwala sa XRP noon. Kumbaga, onti pa lang XRP Army. Ewan ko kung ba't ko ina-update. Kumbaga, nag-update lang ako ng balita noon, tas XRP na 0.5 yung presyo. Sa tingin ko nga, pag nag-upload ako ng balita noon, pag mag-news na ako ng XRP, hindi na ako yung pinapaload nila, pinuputol na nila yung video eh. Kasi laki ng tiwala ako sa XRP noon 0.5. Tapos biglang, nag $3 mahigit ng bigla. December to yun. Mga lodi, tanda ko yun dahil birthday ng best friend yun. Nagiinuman kami noon. Nakita ko lumipad yung XRP. Sabi ko, boom, millionaire. Tapos, ayun yun eh. No, tas yun, ayun. Ngayon bumaba siya ulit, pero nakabili na kasi ako ng sasakyan nun mga loads, no. Kaya wala na tayong XRP. So hanggang ngayon pinagdadasal ko pa rin na bumaba para makabili ako ulit ng mas marami. Pero simula nun mga loads, alam niyo naman, XRP Army ako, ninews ko yung XRP everyday. Talagang sobrang bullish ako diyan. Pero sinasabi ko, hindi sinasabi bumili kayo, mag-research kayo. Okay? So ayan. Mr. Ads, mauna muna sa atin yung XRP to the moon, Idol. Susunod na lang tayo pambayad natin. Doge, pwede. Pwede yan mga lods kasi yung ating Elon Musk papapuntay na tayo sa moon. Babakasyon kami ron. Sarap siguro mag-vlog dun, no? Ayan. Tsaka tas magiging yung moon. Sino nakapanood sa inyo ng nakapanood ko yung palabas na yun Yung sa lang. Hanapin ko na lang pag may balita ulit ako tungkol sa moon. Kanto Market Recap. Trump is anti-poor or anti the people of God. Pera-pera lang siya. Grabe ka naman, Idol. Masyado ka naman judgmental. Ganyan ba tinuturo sa inyo? Hindi, joke lang. joke lang. Siguro, ganyan yung tingin mo, Idol. Pero wag natin nusgahan yung mga tao. Kahit nga kakilala mo na, hindi mo pa rin kakilala ng lubos 'di ba? At masamang ugali ang nagji-judge ng tao, mga lods, nang hindi mo naman siya kilala. Kung i-judge mo siya sa mga napapanood mo sa kanya sa TV, mali na agad 'yon kasi hindi mo naman kilala yung tunay niyang pagkatao, 'di ba? As long na may nagmamahal sa tao, mga lodi, may mabuting puso 'yon. Mga lods, tandaan nyo, no? Sino ba yung mga sa tingin nyong taong walang nagmamahal sa kanya? Bukod kay FLM. Bukod kay Norman Gusgusin. Joke lang mga lods, no? Sino ba yung tao na walang nagmamahal sa kanya, di ba? Meron naman siguro lahat. Maski kay Norman, meron yun, anak niya siguro, di ba? So, lahat ng tao may kabutihan sa puso, mga lods, no? Don't judge the book by each other. Okay? Si Meowsy. Idol, mukhang Ripple lang ang sikat na token papunta sa White House Pwede, wala. Hindi, yung iba naman, stablecoin kasi yung Circle Yung USDC. Meron din naman. Pero syempre, nire-represent na nila siguro yung kabuuan doon, Idol Meowsy, no? Shoutout sa'yo, Idol Leonardo Lorilia. Itong content na to sa huling video na may pattern yung nagiging motivation ko. Kaya di rin ako nasi-shake out at DCA lang ako ng DCA sa XRP. Pasalamat na lang ako, buti may influencer na maayos gaya ni Boss Jeblo. Grabe naman yon. Thank you, Lord. Salamat, Idol Isa rin kayo sa mga gasolina ko, panis. Gasolina yan. Ayan. If di na bababa, okay na ako sa bodega ko. Pero assume kong bear market na. Pag bumaba pa talaga siguro ng mga 0.5, start na ako magbodega ulit. Pinaghirapan kasi yung perang ipang bibili. Pabulong naman ng target price mo ng XRP, Boss Jeblo. Sa target price kasi, mga idol, medyo, ang sabi ko kasi noon, meron, kasi ang sabi ko noon, sa bull market inisip ko noon, pag nagparabolic na,
Kasi mga lods, marami nagsabi, wala na, bear market na. Kung titignan niyo yung mga history, bear market na ngayon. Para sa akin, mali yung gano'n. Kasi, kung titignan mo yung history, merong parabolic na nangyayari. Merong banana, ano, tawag doon, banana up. Nalimutan ko eh. Banana shape na chart na candle banana candle, di ba? Wala naman nangyaring ganun. So for me, hindi pa siya nagbo-bull market, mga idol, no? Ayun yung sa akin. Kasi yung iba bear market na, which is hindi ko naman kinokontra yun. Hindi ko naman sinasabi na maniwala kayo sa akin na hindi pa lumalabas yung bull market. Hindi ko naman sinasabi na mali kayo na bear market na. Wala akong sinasabing gano'n, pwede nga bear market na. Pero ang paniniwala ko kasi, wala pa tayo dun sa point na euphoria, yung naramdaman mo yung euphoria, wala pa tayo dun eh. Kasi nakita ko yun eh, yung euphoria, inabutan ko yun mga lods. Doon ako pumasok eh. Nung part na yon, pumasok ako sa mundo ng crypto mga lodi is bull market. Yung pagpasok mo pa lang mga lods, nung bawat gising mo, lahat ng nilagyan mo, up ng 15%, kinabukasan up ng 20%, kinabukasan up ulit ng 25%, tuloy-tuloy yung lipad ng market mga lodi. Kahit yung mga walang silbing coins, yung mga lodi coins, yung mga ganun pa nun eh. 'Di ba? Wala kasilbi-silbi, biglang lumilipad. Magkaroon lang ng konting news, lilipad yung coins na 'yon. 'Di ba? Wala pa ako nakikitang gano'n yung euphoria. So for me, pag nangyari na siguro yung euphoria and then drop yung market, doon ko naisip na bear market na. Pero huwag kayong maniwala sa akin mga lodi. Bago lang ako sa crypto. Nagugulat nga ako yung mga OG. Sinasabi nila bear market na. For me, siguro tama sila. Pero may sarili kaming isip mga idol eh. Siguro tama sila, bear market na. Pero sa akin, iba yung sa akin mga lods eh. Tsaka more on focus ako sa XRP. Sa mga partnership at yung mga na-achieve ng XRP ngayon, doon ako nagiging mas bullish mga lods, no? Kaya kung kayo doon lang kayo sa bull market as drop na iwan na ganoon, kung short term kayo, medyo baka nga hindi niyo magustuhan yung strategy ko. Pero kasi kung long term, magkakasundo tayo diyan mga idol, no? Shoutout sa iyo, Leonardo Lorilia, idol si Eman Velasco. Ayan, shoutout din sa iyo, idol. Kaya yung price ko, sorry. Yung price ko noon, kung mag-euphoria is 11 to 30. Ayun lang yung sa akin nun eh. Ano lang, 2 digits lang ako. Kasi yung iba sobra, grabe, di ba? 3 digits, $1,000, ganun. For me, medyo doon lang ako sa tingin ko kayang gawin o kayang mangyari, no? Kahit na sobrang hirap pero kayang mangyari. So, it's either 2 digit lang na mababang 2 digit lang, mga lods. Ganun, masaya na tayo doon. Nabayaran ko lang yung mga utang ko. Masaya na ako eh. Ayoko naman ng sobra. Di ba? Pangit naman yun. Baka magbago na ng sobra yung buhay natin. Hindi na ako makapag-upload. At which is ayoko ng ganun, no? Mas gusto ko pa rin yung araw-araw nag-upload ng video, nagagawa ko yung mga gusto ko. Feeling ko kasi 'di ba yung iba nakapanood na ba kayo ng mga istorya ng mga nananalo sa loto? Nakita niyo yung mga nangyari sa kanila? Parang sa 10 nanalo sa loto ata, 2 o 3 lang yung medyo gumanda yung buhay, pero yung mga 7 nasira yung buhay nila. 'Di ba? Although meron pa nga doon talagang mayaman na siya, milyonaryo na siya. Tapos nanalo siya ng loto, mas nasira pa yung buhay niya nung dumami yung pera niya. Pero nung milyonaryo na siya, hindi naman, okay lang siya, mabait lang siya, normal na tao. Pero nung naging milyonaryo na, so multi-millionaire, I mean, doon na nasira yung buhay niya. Namatay yung mga anak niya, apo niya, naghiwalay sila ng asawa niya, so hindi ko kaya yung ganun. So medyo magulo. Siguro mas doon na ako sa normal lang mga lods. Babayaran ko lang lahat ng utang ko. Yun lang, saya lang. Happy. Na kayo, ako masyadong Tsaka ayoko ring pag parang mayamang yung mga anak mo parang palamunin baboy. Wala na natututunan eh. Di ba? So, mas maganda, turuan din sila, no? So, iba-iba tayong utak eh. Ganun lang yan, mga lods, no? Bukas, sa Makalawa, may ganap, Lodi. Bukas, idol, meron. Si Aldrin.
Si Arnel Sapitanan, shoutout sa Tolits. Boss Jabe, magandang morning at gabi sa ating lahat. Sana nga bumagsak pa para kahit papano ay makapagbodega ang anak ni Inay. O, tama. No, kamusta kay Inay, ha? Virgil, shoutout sa iyo, idol. Last money na. Virginia Makasaya, shoutout sa iyo. Joseph Berdin, always yan si idol. Si Edwin, shoutout sa iyo. Si Jasperson, ayan, shoutout sa iyo. Si Disley, always din to si Disley. Idol, shoutout sa iyo. Everyday ka nagko-comment kahit na $589 lang. Lagi yung kino-comment mo, na-appreciate ko yan. Idol, shoutout sa iyo, saludo. Tandaan mo yan, Disley. Shoutout. Si Clavis din, syempre, ayan ha. Pero, yung tanong dyan, sa balak ni Elon sa buwan, saan sila kukuha ng sustainable water source para sa mga tao na pupunta doon sa buwan? Syempre, idol, sa tingin ko lang sa advanced technology natin, may magagawa na sila ng paraan dyan. Di natin alam. May supply na yan na mapatagalin nila. Ganyan din kailangan gawin sa gobyerno natin. Yung total purge ng political dynasty, tanggalin na yan. Tanggalin na lahat ng bias at mga sutoy. Gaya nung nagsabi sa naisuko na lang yung kalayaan. Sure, yung dapat gawin dun kumpiskahin lahat ng asset niya at exile kasi ano yan? Kataksilan. Ayan, sa bansa yung pinagsasabi niya. Alam niyo sa akin ako dati pa sinasabi ko to dapat yung mga, alam niyo yung mga SK, siguro marami magagalit sa akin, pero yung mga SK tsaka party list, parang sa akin, parang wala, dapat, ano na yun pag-aralan nila na tanggalin na lang yun. For me. No? Siguro naman, kayang gawin ng mga kagawad o ng mga kapitan, yung mga papaliga. O, di ba? Usually kasi, hindi ginagawa ng mga SK, papaliga di ba? So, tsaka isa pa, marami na rin mga bata na tumatakbong agawad ngayon. 'Di ba? Hindi na kailangan ng SK. Para sa akin so baka magalit kayo, pero for me, sayang lang yung pera sa budget sa SK tsaka diyan sa mga party list kasi meron na nga tayong ano bang tawag doon yung mga office na nakalimutan ko na naman. Makakalimutin na ako. Ano ba yun, boss? Yung mga opisina na sa gobyerno, OJ, puta, sorry. Yaan mo na. Ha? Hindi yung parang rin siya, tumutulong din sa bagyo, ganun, na mga office, na sinasabi pangalan, non-profit non-profit sila nakalimutan ko na. LGU, ayan. Sorry. LGU, 'di ba? So, sa bawat lugar, 'di ba, may mga LGU naman. So, for me, ganoon na lang. Hindi ko alam Hindi ako magaling sa politics, mga lords. Nagbibigay lang ako ng opinion ko. Pero sa tingin nyo, ano yung mga sangay ng gobyerno na parang walang silbi? Na pwede nang tanggalin, mga lords. Bibigyan ko lang comment nyo dyan. Ano yung mga sangay ng gobyerno na parang di nyo naman nararamdaman sa lugar nyo na dapat tanggalin na lang to, yung mayaman lang tong sutoy na to, lamang ginagawa sa amin to Ayan. Nako, isang beses ko lang tatanungin niya si politika yan So, ano sa tingin nyo? Tuda mo na ba, Lods? Shoutout po, Lods. Si Phil Habi, shoutout sa Skyla. Boss, ano comment mo sa Epstein file? Nako, idol. Tapos tinanong mo pa ako, narinig mo na ba yun? Mukhang ngayon ka lang nanood sa akin, idol. Marami na tayong news dyan Marami tayong news dyan, marami tayong comment dyan ng mga nakaraang video natin, idol. Panoorin mo yun. Malupit yun, mga idol. Nako, ang ganda no. Narinig mo yung opinion ko doon. Hanapin mo. Hindi ko na alam kung saan Si Mentor Jerry, shoutout sa'yo. Taga Europe pala si idol. Ayan, sa Europe. Shoutout sa'yo. Darwin Bangayan. Saan ka punta, idol? To the moon? Pwede. Si Mentor Jerry Lee. Salamat sa mga global news. Lagi, idol. Very informative. Ayan, salamat sa'yo, idol. Ingat ka dyan, Ikaw ba si taga Europe? Ayan. Ingat ka dyan, idol, sa Europe, no? Saludo tayo lagi sa mga OFW natin, mga lodi, no? Sa mga malulupit na bayani sa mundo, sa Pilipinas pala. Kasi ako, kung tatanungin ako magtatrabaho sa ibang bansa, hindi ko kaya
Hindi ko kayang iwan yung aking pinakamamahal na boy WhatsApp. Tas dun ako, tas nako, hindi ko sila makikita lumaki. Oh no, I can't do that. You need to drink more water. Yes, thank you. Okay. Hmm. So, mas gusto ko nandito ako. Gagapang na lang ako dito kakatrabaho, wag lang ako umalis. Kung pupunta ako sa ibang bansa, syempre magandang bakasyon. Ganun, no? So, ayun. Kaya sobrang bilib ko, lalo na sa mga OFW natin na talagang kinakaya nila yun. Although, meron ng mga video call ngayon, hindi ko tulad dati, di ba? Video call ngayon, medyo mahirap pa rin, no? Kaya shoutout talaga sa mga idol natin. Sana na-appreciate yun ng gobyerno natin, no? Kaya lang, I don't know, mga idol. King Shangsheng, shoutout sa'yo. Singkong Duling. Lods, wala na pang DCA. Maglalaway na lang sa inggit kapag bumaba pa ulit. Nako. Finish na, ubusan na ng budget to. All in na, sabi ni Idol, share ko lang TV. Si Parson, kamusta mga idol? Shoutout sa'yo, Parson, Gian Man. Ayan, shoutout sa'yo. Si Mentor Jerry. JC, si Stephen Andre, si Junel Nael, si Santos Janel. At syempre, ang bilis talaga lagi nito ni Engineer Si Engineer Lloyd Cortez, ang ating champion sa ating comment section. Siya yung nauna. Kaninang umaga. Kaninang hapon pala, sorry. So, ayan sobrang solid kung nakaabot ka dito sa ating katapusan ng video, mga idol. Sobrang saludo. Sana i-like nyo yung video natin, mga Lodi. Lalo na kung nakaabot kayo dito. Subscribe kayo kung hindi pa kayo nakasubscribe. At syempre sa mga wala pang crypto exchange dyan, check nyo yung link dyan sa baba ng description natin. Kung trader kayo, investor kayo, importante yung mga nasa link dyan sa baba. Kakailanganin nyo yan, mga idol, no? At puro legit link yan. Yan mga phishing site. No, legit yan. Kasi baka mamaya ma-phishing kayo pag gusto nyo ng ganito, ng ganyan. Check nyo yung mga link dyan sa description natin, mga Lods, no? Kita-kits mga Lodi, maraming salamat sa mga nanood, mga Lods. At sana bukas maaga tayo makapag-update. Pero good luck. At syempre kung magti-trade kayo, mag-ingat kayo mga idol. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyo lahat. At What's up? Subscribe. Wait. Subscribe to Clavis Gaming at subscribe to Clavis at Jeblo. If you want to subscribe to me, it's link in the description. Peace. hindi ka na kasi nagpa-practice Mali-mali na tuloy.